and find forgiveness and love in Jesus. Sa mga kasama, yung buntag sa tanan, good morning. God is good and all the time. God is good. Hallelujah. Please forgive me kay ang tingog ni Pastor, dili na masabtan. At I pray na lahat is okay lang. So, excuse me later sa ating communion na magmamas na lang ako to protect po ato ang Holy Communion. Kasi today, we will also celebrate the Holy Communion, one of the sacraments of our church. Now, as we also continue our journey and sa invitation din ng choir natin, would you come? Let me ask you, as we start our message na relevant din naman, kung na-invite na ba kayo at nakapunta sa isang wedding? Of course naman. 'Di ba? Or kayo ba yung kinasal? Ano yung feeling na ma-invite? Pressured kasi ginawa kang ninong or ninang? Or masaya kasi may mga pagkain? May kasiyahan, may role, mayroon pang pabaon na token. Paminsan din siguro, yung feeling, depende sa anong klaseng wedding, kung bongga ba or simple lang. Intimate wedding or what. Very timely din kasi paminsan sa wedding, meron ding umiiyak or nalulungkot na kahit invited, parang hindi siya invited. Tulad nito, next slide. Meron kasing invitation binigay sa kanya, at the last part of the invitation, sinabi doon, balik doon sa kanina. Sinabi doon is, your present itself is a gift. We don't want any gifts at the wedding. Binasa niya ulit. Hala, hindi pala talaga ako invited. Basahin niyo. Sabi doon, gift ka daw. Pero sabi niya rin doon, hindi daw nila gusto ng gift sa kanilang wedding. Meaning to say, hindi ka invited. Tama? Sabi niya kasi doon, your presence itself is a gift. We don't want any gifts at the wedding. So, hindi ka invited. That's how you will tell the person nga, sorry bye, gusto man ta ka invite pero ayaw lang kay murag samok man ka. Baka yung sinasabi nilang sa apostolic ministry kung magsapot og balon pa uli. Anyway, our passage in John sabi din tungkol sa isang klaseng wedding. Ito yung tinatawag na wedding at Cana. No? We see something unexpected happen dun sa wedding na yon. Because it was recorded, it was the first miracle ni Jesus. Now, going back at that moment, makita natin na, next slide, ito siya ay located in, sinasabi nilang Cana, Santong Cana, sa may Galilee. At ito yung itsura niya nung 1870s. So, hindi ko lang alam ano yung itsura niya nung further back sa time ni Jesus. But, it is a small town and yung community, madali lang makasagap ng balita. So, if ever may event ka doon, lahat ng mga community nandoon, invited. Next slide. So, nakita natin at narinig na may isang wedding nangyari, tapos, andun lahat, no? Andun si Jesus, andun si Mary, mama ni Jesus, and andun din yung mga disciples niya. Well, it's not clear po na paano sila na-invite, but we can assume they were somehow connected to the family siguro. Kasi hindi naman sinabi doon eh. Maybe it was a family friend or someone Mary knew, kilala niya, na pumunta siya doon to siguro assist the wedding. Pero meron talaga paminsan nga, kahit hindi ka invited, pupunta ka. No? So baka pwede rin na pumunta lang sila doon kasi may isang malaking handaan. Now, may nangyari lang. Yun nga, naubusan sila ng wine.
In that culture, napaka-alarming nito. Bakit? This small issue, makakreate siya ng malaking embarrassment sa family. Bakit? Sa family mismo, hindi lang sa couple. Because, for them, ang wine kasi, pag naubusan ka, meaning to say na hindi ka nag-prepare sa wedding mo. And wine is a big deal because yung water nila hindi clean. So, wine is a very special drink na ma-offer mo sa bisita na happy ka nandun siya. And ma-offer mo siya sa kanila, nagpasabot, nagpakilala na importante sila at masaya ka nga nandun sila sa iyong wedding. So, because of that, si Mary, dali-dali niyang nilapitan si Jesus. So, sinabihan niya, they have no more wine. So, masasabi natin si Mary na baka she is there para tulungan yung couple sa kanilang wedding, mga preparation at iba pa. Tapos, hindi naman niya sinabi na anong gagawin. Ang sinabi lang niya, wala na silang wine. She just bring the concern to Jesus. And then, ano ang reply ni Jesus? Baka yung natin dito, strange. Bakit tinawag niyang woman? So, basahin ko sa ganitong way of reading. Woman, why do you involve me? My hour is not yet come. Has not yet come. Ganun lang. Now, let's pause for a moment. Yung sinabi ni Jesus o pagtawag niya sa kanyang mga woman, it sounds rude para sa ating kultura na bilang Pilipino. But in their time, it was a respectful way of addressing a woman. Parang kumbaga, ma'am, M-A-M-A-M, o ma'am, or dear woman, anak. Kay single, lamang good, mga word ang gamit nila. So, kung i-translate natin sa English, woman ang gawa sa ato. And when Jesus say din na my hour has not yet come, next slide, sinasabi niya rin dito na hindi pa to yung bigger mission na kailangan niyang gawin. Kumbaga, hindi talaga kasali yung pag-turn niya sa tubig into wine sa kanyang ministry, no? Kasi hindi pa nga yun yung time. And when we say time, ito rin yung sinasabi niya, i-reveal niya kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang suffering, kamatayan, at muling pagkabuhay, hindi sa pamamagitan ng paggawa sa tubig na maging bino. So hindi yun, ang time na i-reveal na siya yung Messiah. Pangit naman, no? Sinimulan ng ganong pamamaraan. But still, no, hindi naman niya sinabi na hindi niya gagawin. Sinabi lang niya, hindi pa to yung panahon. So, pagkatapos sabihin ni Mary yun, pinagkatiwalaan lang niya na may gagawin siguro si Jesus dito. So, she turns now to the servant and simply say, do whatever Jesus tells you. And that in itself is a beautiful moment of faith. Gawin mo, ano yung sasabihin niya? Anong iutos niya? Then Jesus tells the servant to, lagyan yung anim na large stone jars ng tubig. Now, itong mga jars, ginagamit to for ceremonial washing, not for drinking. So, parang makaluod po, una-unahon ba na ang imnon ninyo na wine, ang iinumin nyo na bino, galing sa mga jars na ginagamit for ceremonial washing. Not for drinking. But each jar, kung lalagyan natin ng tubig, aabot siya ng 20 to 30 gallons. But the servants don't question. Lord, bakit dito? Man to, ceremonial washing. Bakit tubig? Di na siya nagtanong kay servant man. So, sinunod na lang niya yung utos. Now, we don't know what's the reason behind bakit doon pinalagay ni Jesus, but I think he has a purpose for that. But going back, Jesus now turns the water into wine. Ito yung mga exciting part, lalo na siguro sa UCM. Okay ba kayo pag yung tubig naging bino? Okay kayo. Of course, sa kanila, kasi wedding yun, masayang-masaya sila. No? Because yung wine na natikman nila, hindi lang ordinary wine. Napaka special na wine. Ewan ko lang kung anong special wine for the UCM, no?
Pero sa CWA siguro yung anong special wine sa inyo? Red wine. So depende na kung ano yung best wine. Pero for them, it was the best wine they have. So, the head waiter pagani, even na-surprise at nasabi, most people serve the best wine first. Kasi nga, andun yung couple. Pero dito, na-experience nila na sinave nila for the last. Pero maganda din itong practice ba, lalo na sa ating mga couple na magpapakasal, iserve niyo yung pagkain after the program na. Yung token. Para hindi sila umuwi kagad. Kasi after the eating, exit na. Sayang yung mga prepare na, on this day, yung parang video edit. So, hindi na makita yung pagpasalamat ng couple, hindi na natin marinig. Kasi after eating talaga, exit na. Maliban na lang kung magbabaon ka ng pagkain, hihintayin mo na matapos yung program. Okay. Now, what does this tells us? Para sa atin ngayon. May tatlo lang. Una, Jesus cares. Kahit sinabi niya doon, my time is not yet come. Diba? Anong ginawa niya? Tinulungan niya pa rin yung couple, yung wedding itself. Hindi because yung mama niya nag-utos kasi sinabihan nga niya yung mama niya na hindi pa itong oras. But He cares. No? Jesus cares. So this tells us that Jesus sees even the simple, na kahit simple lang problema natin, papakinggan pala ni Jesus. Ganda, di ba? Lalo na siguro yung everyday problem natin. And nakita natin paano siya nag-respond. Jesus responds with grace. Bakit? Kasi kahit through water, ginawa niyang wine. And when we say grace, yun yung compassion niya, love towards the people na kahit anong gawin natin, di natin mababayaran o masusuklian. And that's how caring Jesus is. Second, nakita din natin that faith and obedience matter. Napaka-importante ng pananampalataya at napaka-importante ng pagsunod. Mary trusted Jesus. Naniwala siya. Pinagkatiwalaan niya rin. And the servant obeyed without knowing the full picture. Kahit na sabihin natin na it's their culture nga hindi magreklamo, but still, hindi na niya sinabihan na, Lord, bakit merong doon? Sinunod na lang niya. And dahil doon, ano nangyari? A miracle happened. Isang milagro ang nangyari. And third, Jesus brings the best. Again, Jesus brings the best. Hindi lang niya aayusin yung problema, babaguhin pa niya. Jesus takes empty jars and fills them with something better than anyone expected. Napakaganda. Diba? Tapos, parang inaano lang natin yung binibigay ni Jesus paminsan. Kasi hindi ito yung in-expect natin. But later on pala, may purpose bakit nangyari yun. Bakit binigay niya yun. Mga kapatid, mamaya-maya, gagawin na natin at isa-celebrate yung Holy Communion. And it may look like bread lang, cup, wala masyadong symbol or juice or wine. But just like tulad ng jars of water, pag in-offer natin to kay Jesus, they become more. Hindi lang basta symbol. They remind us yung love ni Jesus, yung grace ni Jesus, at yung presence ni Jesus na kasama natin ngayon. So maybe lang, today, you're like one of those jars. Tulad ng isang jar sa kwento. Empty, tired, unsure. Dalhin niyo yung sarili niyo kay Jesus. Let Jesus fill you with what you truly need. Yung totoo niyo talagang kailangan. Pagkatiwalaan niyo si Jesus, kahit na hindi pa natin maintindihan yung plano niya at hindi umuuyon sa plano nato. At tulad ni Maria, sana handa tayo at gawin yung sinabi, do whatever Jesus tells us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.